channel. It's me again, your chika darling Bessie, Candy Girl. Mag-like and subscribe ka na para like updated sa aking vlog. Okay, ngayon na po ulit ako nakapag-vlog guys. Sobrang tagal na. Siguro magto 2 years na rin ako walang vlog na normal. Mostly short videos lang or madalas nag-reels lang ako sa Blue app or doon sa Black app. So, doon lang ako medyo active lately. So, pero I realized na despite of my very busy extracurricular activities from work and whatsoever private life that I was doing, it's time naman for me to, reconnect and to also para naman ma-refresh naman tayo, diba, na I want to be back to myself naman na to continue to do what I love to do. So, I realized di ko siya kailangan parang itigil, diba? Kasi, yun na rin yung nagpaparefresh sa akin. So, parang, yun na rin yung part din yun ng aking parang ito na rin yung pag-unwind natin. Magkakwentuhan tayo, mag-vlog tayo. That I will share your whatever I'm doing in my life lately. So, before that, it's already 10 o'clock. Past 10 na po talaga. Hindi pa talaga ako nag-breakfast. Pero kanina nagluto na ako. So, yan. So, ito pa naman ka-coffee tayo. So, ito muna tayo outside. Coffee. Actually, meron kasi diba trending sa 7-Eleven na parang nilalagay mo lang ice cream na floaty tapos may outside. Kasi wala talaga akong mahanap na floaty. Lagi siyang syempre na-trend na siya. Lagi na siyang ubos. Diba? So, kukuha tayo ng first coffee natin. Yan. So, ito na lang muna i-coffee ko ngayon. Nagawa tayo ng sarap ng coffee. Eh, wala naman ako makitang floaty. So, bumili ako ng ice cream. Super thick. Yan. Pero, syempre, try natin yung vanilla. This vanilla, strawberry, and chocolate. So, yun na yung lalagay ko doon sa ayan na siya guys. Gamitin lang natin yung vanilla para ilalagay doon sa aking coffee. Kasi nga, yung floating nga, wala hindi ko siya makita. So, lagyan natin ng ice cream. Vanilla yung nilagay ko, not strawberry or chocolate. So, and then, after this one, ilagay na ako ng ice cube. Diba? So, ng ice cube. So, lagyan na natin yung ating ginawang coffee. Ayan na siya. Ooh, I love it. So, ayan siya, guys. Ayan, nagawa kong coffee for now. Ayan. Ayan. Diba? Refreshing. Tapos, for my breakfast, very late breakfast na talaga to. Oops, super puno siya guys. Wait lang to. Wait. I have to get tissue. Kasi siya po ay matapang siya. Anyway. Let's taste it. Ha! Sarap! The best talaga, try nyo. Kung di nyo ano yung floaty ice cream sa 7-Eleven, kahit vanilla lang, okay na rin. Diba hindi? Kung gusto nyo yung chocolate or something, pero okay na ako sa vanilla. The best. Ay, grabe. Diba talaga nagagawa ng coffee sa ating system, diba? Anyway, so ito, nag-fry na rin ako nito, hash brown, para sa breakfast ko ngayon, guys. So, habang nagchichika tayo about my life lately.
So, samahan niyo ako kumain ng breakfast. Ayan guys, so ito na nga. Inayos ko na muna yung mga kalat ko para makapag-order chika tayo ngayon. Diba? While I'm doing my breakfast. Okay. So anyway, 2 years na po ako nag-relocate. Wala na po ako sa Las Piñas. Din ako doon based. Ito na ako sa Cavite because I was able to buy a house here via Pag-ibig din dito din sa area ng Cavite. So, very timing din naman yung nangyaring pag-transfer ko kasi at least meron akong bahay. Diba? Di na ako mamupahan and exciting dahil ito yung sarili mo talagang bahay. Iba talaga yung ganong feeling, di ba? And I am also grateful din and thankful din sa mga relatives ko sa States kasi sobrang tagal din nila talaga kami pinatira doon. Buhay pa yung parents ko hanggang yung akin. I am really grateful kasi sobrang bait nila and talagang hindi ako nahirapan din na kasi hindi ako nangungupahan or whatever. So malaking tulong din talaga. Pero sometimes it's about time din naman na you have to stand on your own feet. At na-realize ko, pinag-relocate na ako na ito na yung buhay na i-create ko. Alone. Diba? Not dependent to anyone else. Diba? Ito na talaga yun eh. Ito na yung simula ng buhay ko na ito na, magagawa ko na yung mga gusto ko. Mag-decide na ako on myself. I should make a wiser or good decisions kasi wala ko ibang sisisihin ko di sarili ko, diba? Ito na yung challenge na living independently. Na ikaw talaga lahat from scratch, from everything, ganyan. So, sobrang nakakatuwa din na finally. Tsaka syempre, before, masyado pa akong immature mag-isip and then parang iniisip ko before na parang wala akong achievement sa life, wala akong narating or stagnant ako, buti yung mga kabatchmate ko, blah blah blah. Marami akong ganong mga, nasa Las Piñas pa ako, medyo parang hindi pa ako nag-nurture, wala akong growth talaga doon. Ewan ko ha, I'm sorry, pero wala talaga akong growth, wala talaga akong naging achievement doon sa lugar na yun. Hindi ko alam, feeling ko baka hindi ako para doon or whatever. So, napaka-stagnant ng life, ganyan. Sobrang, alam mo yun, ang dami kong mga silent battles, diba, doon na medyo iba kasi yung aura, nandun ako. So, hanggang dumating na nga siyempre yung point na kailangan mo rin talaga mag-move out and you have to begin. And thankfully, thank God, yung paglipat ko naman dito sa bahay ko is sobrang maganda naman magaan naman yung aura ng bahay. And after that, marami ng mga blessings na dumating. Maraming shifting, maraming nagbago, maraming nawala. Pero ang dami nag-open ng doors. Simula yun nandito ako, diba? Pero syempre hindi easy yun eh. Dumadaan ka rin sa mga stages in life na you will undergo lahat ng mga minsan nalulungkot ka or nagkakaroon ka ng mga little depression in yourself na parang iniisip mo na it's gonna happen to me, blah blah blah. Marami kang dinaanan na pagsubok, trials, or mga desisyon na ginawa mo sa buhay mo na come what may, na kailangan mo nang i-live kay Lord na bahala na, am I making the right decision, the right direction na hindi mo alam, pero sumugal ako eh. Talagang sabi ko lang, I surrender everything to God na I will start a new life, I will go to other places, so guide me Lord, kung na pong bahala. Pero ganun talaga yun guys, kapag talaga sinurrender mo lahat ng worries, fears, frustrations mo sa Panginoon, talagang iba talaga pag siya ang kumilos at iba talaga yung plano niya para sa'yo. Kasi minsan yung mga plano natin sa mga buhay natin, hindi siya nangyayari kasi hindi pala yun yung tamang desisyon sa life natin. Yun. So, after nun, so okay naman, hanggang naging okay na rin naman ako emotionally, and then ayun na nga, I resigned from my previous job. So, hanggang nagkaroon ng ibang opportunity. So, magto 2 years na rin ako dito 2 years na ako actually dito sa bago kong trabaho. And, okay naman. So, parang dito ko kasi natagpuan yung bagong ako. Dito ko nakita yung worth ko. Dito ko na-feel yung parang, nakikita ko na yung mga fruit of my labor. Diba? Parang doon ko na yung mga negative na naiisip ko, yung masyado kong sa sarili ko eh, yung parang masyado ko down yung sarili ko na parang wala naman ako
stagnant ako, wala naman ako na-achieve sa buhay. Ito na lang siguro, hanggang mamatay ako, wala na siguro mangyayari sa buhay ko. Or, it's very negative. Siguro feeling ko that time, kulang rin din ako sa emotional support or kulang din ako sa, wala ako masyadong matibay na support system, di ba? Kaya parang babalik at babalik pa rin ako sa sarili ko na parang, okay ba ako or whatever. This time, ito na siguro yung sinasabi sa akin ni Lord na, don't be too harsh on yourself. Diba? Dahil sinurrender mo sa akin lahat, I will show you, I will make you realize kung ano yung mga bagay na na-achieve mo. So, na-realize ko guys, na may na-achieve naman pala ako. So, I don't have to be sad or masyadong harsh sa sarili ko. Kasi, na-realize ko na, oo nga naman, at my age na, 40 na ako ngayon, ibahay ako. Diba? Nakakuha ko ng bahay, tapos may mga insurances din naman kahit pa paano na natapos and everything, diba? Alam mo yun, kahit pa paano, meron naman ako maayos na buhay, may asawa, okay naman. So, dun ko naisip na I should have been counting my blessings rather looking for anything na wala naman. So, sobrang saya kasi guys, sobrang talagang ang dami kong natutunan at ang dami kong na-realize. Ang daming mga na-heal sa akin na mga sitwasyon na tinatago kong bigat, diba, na yung mga kinikip ko lang sa sarili ko, yung mga silent battles na nararamdaman ko for so long. Ganyan ang nararamdaman ko talaga. Yun. So, kain tayo guys. Hash brown. Actually, next time, i-house tour ko naman din kayo. Pero syempre, wag mo na ngayon kasi ito muna yung introduction ko na para naman kahit pa paano. Ano what's going on, what's happening in my life, ano nang bago, ano nang latest, ganyan. So we're starting our life together with my husband. So, okay naman, doon mo na makikilala talaga yung partner mo, diba? And I realized na I'm a really responsible man. Thank God. And okay naman, para lang kaming magbarkada, para kaming mag-roommate dito sa bahay. Sobrang saya rin naman na. Kaya naman kami, di ba? Yung parang, we try to compromise. So, awa naman ng Diyos, wala naman kaming mga nagiging major problem. Wala naman so far. Okay naman, nalalaos naman yung araw-araw na senaryo, di ba? Harmonious naman yung bahay. Okay naman kayo, nakakatindihan naman kayo. Yung support system talaga, ganyan. So, naisip ko, iba-iba rin pala yung mga achievement ng bawat tao. Iba sa career. Kasi ako before, sobrang focus talaga ako sa career para gusto ko maging ganito. Gusto ko rin maranasan na ma-promote ako. Gusto ko naman maging stable. Gusto ko naman maging boss balang araw. I'm really ambitious. Sobrang ganon na frustrate ako na it's not happening. Na I don't know. Parang naisip ko, masipag naman ako. Diba? Maayos naman ako sa trabaho. Pero parang wala pa ba yung panahon ko, yung parang gano'n. Simply, I really want to earn din naman a lot not for myself, but also for my family. Diba? So, gusto mo rin naman ma-achieve yung mga pangarap mo sa buhay, diba? Na kailangan mo talagang umunlad, diba? Parang gano'n. But then, I realized na hindi ko masyadong i-dwell yung sarili ko when it comes to career part, diba? Kasi parang may iba pala akong blessing. Nagkaroon ako mabuting asawa, diba? Kumbaga kahit pa paano nakakausad naman ako. So, ano pa man yung mga iba pang darating na blessings para sa akin, antayin ko na lang. And I have to wait for the right time, for the right moment. Ang mahalaga, kontento ka for now kung anong meron ka. And you're striving, you're trying. Diba? Kasi eventually, bless ka rin ni God. Diba? Magbubunga rin lahat ng mga pag-aantay at pag-aano mo. Yung pagtatanim mo. Diba? Magbubunga rin siya sa huli. So, I could say my life right now is sobrang peaceful. I've never felt super peace. Unlike na nasa Las Piñas ako before, masyado akong distracted doon, wala akong focus. Pero dito talaga, this is where I find my peace. Yung iba yung feeling na talagang, alam mo yun, parang naging introvert ako in a way. Extrovert ako guys, pero ambivert naman ako. I can be extrovert, tapos pwede rin ako mag-introvert. Parang na-enjoy ko yung nasa bahay lang ako. Pag wala akong work, gusto ko lang nasa bahay lang ako. Kasi marami akong nagagawa. Nagiging productive ako.
Diba, nakapagsulat-sulat ako ng mga journals, tapos nakapagbasa ako ng mga libro, nakanood ako ng gusto ko panoorin, nakapag-research ako, or whatever. Okay ako, diba, na kahit dito lang ako sa bahay, okay ako, diba. Syempre, umiidad na rin ako, medyo nagiging frugal na rin talaga ako, doon napansin ko na nagiging wise na rin ako when it comes to spending habits, na I really need to save. It's time to save. Kasi syempre, nilo-look forward ko na rin yung mga retirement era ko, diba, na gusto ko na rin naman kasi 16 pa lang nag-work na ako, nag-working student ako ng 16, nagpusan saan ako nagkakaroon ng mga extra job. Hanggang ngayong 40 na ako, hindi na dire-diretso na yung pagtatrabaho ko. There's a part of me na parang ayoko na mag-work, pwede kaya yun na iba naman yung gawin ko, na ayoko na maging empleyado, baka pwede naman magpahinga na. But in reality, hindi pa ganun yun eh. You have to really achieve your goals. You need to make sure your stability, na para kahit hindi na ako magtrabaho or maisipan ko nilang mag-business or maging kung ano man, diba? Dapat secure yung fan. So, syempre, kailangan mo lang muna talaga magtitiis ng bonggang-bongga. Diba? Kaya nagiging frugal talaga ako lately. Yun napansin ko. Sobrang grabe yung pagtitipid ko. Kasi iba talaga ngayon na you're living your own life now eh. Sobrang nagiging wise na ako sa spending habits ko. At tsaka, I don't mind pag ulit-ulit ako ng damit, pag ulit-ulit ako ng bag, pag ulit-ulit ako ng sapatos. Diba? Like before na bibili ka, ganyan-ganyan. Kailangan iba to, kailangan ganyan. Kung anong, I try to be contented kasi mas iniisip ko na as long as okay pa naman siyang gamitin, diba? You don't have to compete or to prove yourself to anyone. Wala na ako sa ganong era. Mas marami akong masasave kung hindi ka pala gasta, diba? So, nakikita ko rin yung comfort comfort mo na nasa bahay ka lang. Na-appreciate ko na pagiging homebody ko lately. Kasi parang, doon palang parang less gastos pag nasa bahay ka, diba? And mas okay na nasa bahay ako kasi at least safe ka, mas less yung gastos mo kasi may food naman, so 'di ba, may internet naman, okay ka na dito or whatever, okay na yun. Mas peaceful, mas tahimik, 'di ba, you can do what you want, so parang gano'n. So sobrang naman, actually mga magtatanong na wala pa ba akong anak, or di pa ako nagpupuntes, or what. There's a proper timing for that, actually. Hindi naman namin talaga minamadali, di ba? For me, I don't think it comes with age eh. Sabihin nila, 40 ka na, you have, kahit man lang isa, kahit man lang ganyan. Or walang mag-aalaga sa'yo, or walang, alam mo yun, pag wala kang anak, ito, bla bla, iiwan ka or something. Pero for me, kasi hindi ako nagbe-base dun eh. Hindi ako mag-aanak para kasi alagaan ako. Ayoko nang ganun. I just wanted to have a child when I know I am ready physically. Of course, financially, kailangan yun. At syempre, gusto kong mag-anak sa mundo na magpuproduce ako ng bata na talagang mapapalaki ko ng maayos, na magkakaroon siya ng sarili niyang imahe, na di magiging mabuting tao siya, diba? Hindi yung mag-aanak lang ako kasi kailangan may mag-aalaga sa akin or kailangan may magsustento sa akin. As much as possible, ayoko yun. Gusto ko yung mag-aanak man ako, magkaanak man kami, diba? Hindi ako maging pabigat sa anak ko. Ayoko nang ganun. Kasi it was typical culture ng Filipino yung mga ganon, diba? I mean, sa iba, diba, yung mostly pag may mga ganon, diba? So, kung tutulungan ako ng anak ko in the future, thank you. Kung hindi, ayos lang, diba? So, may mga iba-iba kasi ang decision making natin sa life. It doesn't mean na ayaw namin mag-anak. Hindi naman yun eh. If it's gonna happen, it will happen. Habang wala pa siya, at least, we are building or we are already saving for that baby, diba? We are getting ready or whatever. Hindi lang yung basta ka lang hindi magdidesisyon na parang iba naman pwede iba tayo eh, so we don't have to compare, ganyan. So I don't feel any pressure, alam mo yun, kahit sabi mo 40 na ako, ewan ko, I feel at peace. Niniwala ako kasi na baby is a blessing, at iniisip ko na matagal rin na panahon na inihanda rin ako ni Lord sa magiging buhay ko ngayon, di ba? Compare sa buhay ko before na parang no direction, come what may, walang sariling desisyon, feeling ko puppet ka, nagawin mo to, wala kang sariling wala kang kalayaan or whatsoever, na parang, di ba? Parang iba na eh. So parang this time parang I learned a lot. Parang
I have my independent na rin naman, being independent already, to decide for myself. So, dahil rin sa mga worst situations, worst experiences, it molded me to become the best version of myself right now. Parang ganun. So, andun yung ina ko. Ganyan. So, sobrang peaceful ko naman lately na kahit na iba yung environment ko. Kasi, maayos naman yung lugar na nakuha kong bahay ngayon. Mabait naman yung mga kapitbahay dito. Mabait naman silang lahat. Okay. Sobrang okay. I'm very, very, very happy and thankful to Lord na I was able to move into this place and begin to create my life or my journey. Diba? Yun. So, ito nga yung bahay, guys. Yan lang naman siya, guys. Hindi naman siya ganun super laki. This is a single detached na bahay na 32 by 64 square meters siya. Ganyan. So, susunod ko house tour din para naman ma-share ko sa inyo, makita niyo yung bahay, diba? So, I guess I'll make it to the separate videos. Ganyan. So, yun. So, gusto ko lang din naman na i-share sa inyo na okay naman ako, thank God. I'm much better now compared before. I'm a better person now kaysa dati. Yun ang na-realize ko at marami akong natututunan, maraming healing na nangyari, maraming mga blessing na nangyari. Kasi when you admit your mistakes, when you admit your weaknesses, and when you trust the Lord and you tell Him everything hindi mo kaya, everything will fall into place eh. Hindi ko na in-expect na magiging gantong ka-okay ang buhay ko. Kasi ang mindset ko before, parang hindi support na nangyari sa akin, blah blah blah, parang wala, parang ganito na lang ata ako ganun. Pero hindi pala, di ba? Marami pa rin, nabait pa rin si Lord sa akin dahil okay na okay yung life ko ngayon. And I'm learning a lot and I'm getting excited na rin sa kung ano pa ba yung mga iba pang mga mangyayari in the future. Yun. So, yun lang guys ang aking mga sharing of life lately. At abangan nyo rin na mag-vlog na rin talaga ako at decided na rin ako ulit ako sa vlogging, mga daily vlogs, mini vlogs, or whatever. Maging active ako ulit dito sa YouTube para at least, diba, yun na rin yung way ko na medyo magre-relax, diba, na kahit papano I'll be, despite the busy schedules, diba, busy errands, whatever, I will be able din naman na maging ano rin, parang magawa ko yung bagay na gusto ko talaga, diba, na gusto na makapag ano rin ako ng mga memories na in the future papanood ko, ito pa rin mga ginawa ko sa buhay ko, etc. Ganyan. So, ayun guys. Anyway, share ko pala sa inyo kasi kaya nagluto ako. So, ito yung magiging lunch namin for today. Is galunggong. O, diba? Natuto na ako magluto guys. Iba na rin talaga pag independent ka. Natuto ka na magluto. And iba na talaga. As in, ibang-iba na talagang Yandy girl to. Mga much matured, much responsible, and mas reserved. Parang mas calm. Ganun. Ito naman guys is, this is the, ito yung niluto ko guys. Oh, pakbet. O, diba? Gulay-gulay era na tayo ngayon. Tumatanders na ang mga person. Kaya yan. So, yun naging ano ko. Kasabi ko, ano kayo lulutuin kong food? So, dahil nga meron namang isda, so, kailangan ko magkulay. Yan. Yun ang magiging ano. Then, after this, kasi schedule ako ngayon maglaba. Yan. Laba-laba. Pero kanya nagluto na rin ako kasi minsan dito nagla-lunch si Julius. So, ako kasi, I'd make sure na lagi may pagkain. Pag uuwi siya may pagkain. Hindi naman talagang ayokong uuwi yung asawa ko na gutom, tapos maghahanap ng pagkain, walang kasaing or something. Hindi. Gusto ko as much as possible, laging busog siya. Laging may pagkain. Uuwi siyang malinis ang bahay, maayos ang bahay. May pagkain, may makakain siya, diba? Hindi maghahanap siya na pagod sa trabaho din. Walang saing, walang niluto, nakahilata ka lang dyan. No. That's something na he's very grateful to me. Na sobrang maasikaso ko daw at talagang sobrang wife material talaga. Yun na may sinasabi niya. So, thank you, love. Yan.
So, yun guys. So, ganun lang naman din naman nangyari sa akin guys. And I'm just very happy to share with you guys the new me, my new life. And marami pa tayong akong i-share sa inyo at i-vlog. So, abangan nyo lang yan guys. So, yun lang ating quick video for today. So, abangan nyo yung aking mga next mga videos. And sana more followers pa rin. And abangan nyo lang yung mga aking mga daily vlogs. Okay, so yun lang. So, have a great day today. God bless. And Japan, just always pray at night. Bye!